Magandang araw po sa inyong lahat ha. Kamusta naman po ang naging piyesta opisyal ng mahal na araw sa inyo, no? At mabuti naman po na tayo mga Kristiyano ay celebrate muli ng Easter dahil nandiyan nga yung pangako ng buhay na walang hanggan. At dahil tayo po ngayon ay humaharap sa pagsubok na naririyan pa nga ang administrasyon na wala sa tamang pag-iisip at nakakulong ang ating Tatay Digong, ang Pasko ng Pagkabuhay ay nagbibigay ng pag-asa na makakauwi na sa lalong mabilis na panahon ang ating Tatay Digong at magkakaroon na ng pagbabago sa liderato ng ating bayan nang sa ganun magkaroon naman ng kasagutan sa napakadaming pagsubok na hinaharap ng bayan. Ngayon po, dalawa po pag-uusapan natin ha. Fake news daw ako, sabi ni Auntie Claire, at saka syempre, magkakaroon na kaya ng Santo Papa na Pilipino? Well, simulan natin si Auntie Claire. Auntie Claire, kahit ano pang sabihin ko, hindi po yan makakaapekto sa approval at trust rating ng mga Pilipino. Kung makaapekto man, bahagya lang. Pero ang approval at trust rating po ng ating Pangulo ngayon, ni Marcos Jr., napakababa. -28 at -29 ang approval at trust rating. Saan kayo nakakita na negative ang approval at negative ang trust rating? At super negative pa, -28 at -29. Ang masasabi ko na lang, Auntie Claire, swerte ka dahil hindi -54 dahil sa Bohol, -54 daw ang approval rating ng ating presidente. Nako, promise, isang buwan pa sa susunod na isang buwan, buong Pilipinas, -54 na yan. Lalo na magpatuloy ka na maging spokesperson kasi habang nagpapatuloy ka, bumabagsak ang approval at trust rating ng iyong principal. Ako naman, hindi ako nagsasabi na meron akong extraordinary powers, pero at least nung ako spokesperson, alam naman natin kung ano naging ng approval at trust rating ng aking presidente, no? So sa akin, I love you, Auntie Claire. You have made the job of the opposition so much easier. I love you. Sabihin sa lahat ng mga DDS, huwag papalitan si Auntie Claire dahil lalong bumibilis ang pagbagsak ng trust at approval rating ng presidente. Yan. Sa tulong mo, Auntie Claire, mapabilis na sana na magkaroon ng bagong liderato. At kampante po ako sa iyong mga pananalita. Mangyayari ito very soon and we will thank you with all our hearts dahil sa iyo lalong nabubwisit ang mga tao kay Junior. Thank you very much. Alam niyo po, hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating lalo na kung ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po yung kulob ng sitmura, hindi po yan fake news. Ano ka ba, Auntie Claire? Ang kulob ng sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinoprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news. Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang ahang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sang-ayon sa SWS survey na yan, ha? Mas partial pa yan kay Marcos, ha? Yung SWS na yan, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, PALS. At saka, syempre, alam natin na yung poverty incidence ay pinakamataas mula nung panahon ng COVID. So ano kinalaman ng fake news dyan? Ang sinasabi mo ba, yung kulob ng sitmura ay fake news? Pero sabi ko nga, maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangan magsalita pa laban kay Marcos Jr. You're doing a great job. DDS, let us thank Auntie Claire. Okay? Anyway, maiba naman tayo na usapan, no? Abay, suma, suma, kabilang buhay na po ang Santo Papa. At magsisimula na naman ang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Ang tanong, Pilipino kaya si Archbishop Tagle ang susunod na Santo Papa? Well, alam niyo po ako, napanood ko at nabasa ko yung The Conclave. Ito po yung pelikula na maraming awards na nakuha sa award-giving body sa Amerika at saka yung libro. Ang pagkakaiba dun sa pelikula at saka sa libro, ang napiling Santo Papa ay Pilipino. So kung tatanungin mo yung author ng libro ng The Conclave, ang talagang inaasahan niya na papalit dito sa Santo Papa ay ang Pilipino na si Archbishop Tagle. Now, sino ba si Archbishop Tagle at bakit
mo yung internet mo, Atty. Baka Wait lang. Hindi, okay. Naka-live ako eh. Ayan. Balik na tayo. Pasensya po, biglang nag-block. Kasi may tumawag, ganun pala yun. Pag nag-StreamYard ka, nawawala. Anyway, pag-usapan po natin next ay ang Santo Papa. Ang nabasa ko, yung libro, at saka napanood ko yung pelikula, ang pagkakaiba, dun sa libro, ang sumunod na Santo Papa, na talaga namang naniniwala siya dun sa mensahe ng kandidato para maging Santo Papa, ay ang Pilipino. Pero sa pelikula, ginawang Mexicano. Now, panahon ba na ba talaga na magkaroon ng Pilipinong Santo Papa? Well, aminin ko po, hindi po ako Katoliko, no? So parang ako ay isang observer pagdating dito sa pagpipili ng Santo Papa. Pero sa tingin ko naman, panahon na para maging isang Santo Papa ang isang Pilipino. Bakit? Unang-una, tayo na po ang kaisa-isahang Kristiyanong bansa sa Asia, ang pinakamalaking kontinente sa buong daigdig. Pangalawa, pagdating sa kontribusyon sa Vatican, alam niyo ba ho na ang Pilipinas ay pangalawa lamang sa Archdiocese ng New York sa pinakamalaking kontribusyon na pinansyal sa Vatican. So bakit hindi naman magagaling sa Pilipinas ang Santo Papa? At saka yung numero mga mga nananampalataya, because we're 100 million people, mahigit po dyan, siguro mga 88% dyan ay mga Katoliko, bakit hindi naman magkakaroon ng Santo Papa na galing sa Pilipinas? Pero ano ba po ang advantage ni Archbishop Tagle? Well, unang-una po, yung kanyang filosofiya ay malapit na malapit sa filosofiya nitong si Pope Francis. Naniniwala po siya na bilang Kristiyano, meron tayong obligasyon dun sa mga mahihirap at mga biktima ng karahasan. No? Yan po kasi ay nag-aral siya sa Ateneo de Manila sa ilalim ng mga Hiswita. No? Ang undergraduate po niya ay papatungo nga doon sa teolohiya at alam naman natin ang teolohiya ng mga Hiswita ay malapit sa mga mahihirap at mga biktima ng karahasan. Pangalawa po, malapit siya sa tao. Wala sila masyadong hilig doon sa mga karangyaan bilang isang Santo Papa. No? At sa tingin ko, yung buhay ni Pope Francis na siya ay nakatira sa dormitoryo, hindi doon sa palasyo kung sa tinitira ng mga Santo Papa, ay ipagpapatuloy niya dahil ang gusto lang niya ay mabuhay na ordinaryong buhay na malapit din sa mga ordinaryong mga mamamayan. At bukod pa nga po dyan, talaga naman pong nandito kami sa Europa ha, alam niyo po ang dami ng saradong mga simbahang Katoliko at mga Protestante. Ang dahilan lang kaya nabubuhay pa ang mga protestanting simbahan gaya sa Germany at saka sa Netherlands kasi po ang mga protestanting simbahan ay official church ng Estado. Wala po silang separation of church and state, pero yun nga po, tinataguyod ng Estado ang Protestant religion. Kaya marami pang bukas, pero marami naman po nagsasara. Ibig sabihin, yung mga stronghold ng mga simbahan, kasama ng simbahang Katoliko sa Europa, yan po'y humina na. Dahil marami na po talagang hindi na nananampalataya dito sa Europa at sa Estados Unidos. No? So kinakailangan naman kung saan masiglang simbahan gaya sa Pilipinas, doon naman manggaling ang Santo Papa. Pero ano ba hong chances? Well, ang problema po dyan, karamihan pa rin ng boboto ay mga puti. Dahil alam naman natin na maski kakaunti na mga nananampalataya sa mga bansang puti, sila pa rin ang merong kapangyarihan dyan sa Vatican at pagpili ng Santo Papa. Pero kung doon sa libro, nag-predict yung isang author na talaga namang pamilyar sa politika ng pamimili ng Santo Papa na ang susunod na Santo Papa ay Pilipino, baka naman po mangyari yan. Now, ano ang magiging implikasyon ng pagkakaroon ng Pilipinong Santo Papa kay Marcos Jr. at kay Presidente Duterte? Well, ngayon po kasi nakita natin na nung nag-celebrate ng kaarawan si Tatay Digong, yung kanyang 80th birthday, pinagdiwang ito sa buong daigdig. Kung magkakaroon po tayo ng isang Santo Papa na Pilipino, magdiriwang na naman ang Pilipino sa pangalawang pagkakataon. No? At ito naman po ay doon sa pagtatalaga nga ng isang Pilipinong Santo Papa. Sa tingin ko, kung hindi ka pareho, mas malaking pagdiriwang yung mangyayari kung magkakaroon ng Santo Papa. Pero malalagay talaga na naman tayo sa world stage. Unang-una nga dahil doon sa suporta na ipinakita natin, suporta at pagmamahal na pinakita natin kay Tatay Digong, at ngayon naman yung suporta at pagmamahal na ipapakita natin kay Archbishop soon to be Pope Tagle. No? Now, ano ang magiging relasyon niya sa simbahan? Well, kung pagbabasehan natin ang kasaysayan, hindi po naging mahusay ang naging relasyon ni dating Jaime Cardinal Sin at ni Marcos Sr. Talaga pong nanindigan laban sa diktatorya itong si Jaime Cardinal Sin. At sa tingin ko po, hindi malayo na maninindigan din ang Santo Papa Tagle laban sa pamumuno ng Marcos Jr. Bakit? Mas matindi po ang dahilan kung bakit sila maninindigan laban kay Marcos Jr. Dahil ang pag-uusapan na po ngayon ay moralidad. Droga, yung bisyo na yan po ay nakakaapekto sa moralidad na talaga namang pong larangan ng ating simbahang Katolika. Hindi lang po sila nagtuturo na dapat sumunod sa 10 kautusan, kung hindi,
tinataguyod din po nila yung turo na ang ating katawan ay templo ng Diyos at hindi dapat nagkakaroon ng bisyo na nakakasira sa templo ng ating may kapal. No? So sa tingin ko po, sa issue pa lang ng pagiging bangag, magkaka-issue na po si Santo Papa. Magkaka-issue rin po ang Santo Papa Tagle dahil nga po dun sa napakalawak na kahirapan sa Pilipinas at lalo pong lumalawak ang diferensya ng mga may mga kaya sa mga naghihirap. Nandito na nga po tayo, 52% na ang self-rated at hindi po yan ang record. Ang record ay 64% na na-measure po ng SWS ng December of 2024. At hindi po imposible na babalik uli yung ganyang 64% na self-rated poverty. At saka yung poverty incidence nga po ay pinakamatindi na since COVID. Alam niyo naman, ang Simbahang Katolika talagang naninindigan yan na kinakailangan magkaroon ng social justice, na kinakailangan mas maraming makuha, miski dito sa kingdom on earth, ang mga mahihirap kesa ang mga mayayaman.